Bawal mahiya sa pamilyang to. Amen? Amen. God is good. And all the time. Yun, narinig ko yung boses. Pakitapik naman yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, you're not alone. I believe na yung bawat isa sa atin, mga pastudyante ka man, nanay, tatay, ate, kuya, nag-work. Alam ko pag pumupunta tayo dito, meron tayong dala-dalang minsan mabigat, minsan magaan, amen? Pero yung sako-sako niyang problema na binibigit niyo dito sa face, dahil ang sabi ni Lord ay hindi kayo mag-isa. Dahil sa mga magiging kaibigan niyo dito at sa mga kasama natin dito, uuwi kayo supot-supot na lang. Amen? Amen. Because you're not alone. You will never be alone. Amen? And ngayong umaga, brothers and sisters, papupurihan natin ang buhay na Diyos. Ang napakabuting Diyos na palaging nagre-remind sa atin na anak, hindi ka mag-isa. And brothers and sisters, let this song be our prayer. Let us begin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
this be our prayer. Let this be our reminder that we're not alone. We worship you, Jesus. Say
pagsubok sa bawat buhay namin, Panginoon. Sa pagkakataon, Lord, na patungo sa lugar na ito, napakaraming mga tanong, maraming mga hadlang, Panginoon. Subalit, naririto pa rin kami upang Ikaw ay patuloy na papurihan at pasalamatan. Panginoon, naririto ang iyong mga anak. Naririto kami upang tuklasin ang mensahe mo sa araw na ito, Panginoon. Kami ay buong kababaan ng loob na nagsusumamo sa iyo. Natanggapin mo ang aming panalangin. Natanggapin mo ang aming mga puso na naging makasalanan, Panginoon. Tanggapin mo ang aming mga isipan na nagmalabis at nagkaroon ng mga pagkukulang, Panginoon. Tanggapin mo, O Lord, ang aming buong pagkatao. Sapagkat, Lord, ito lamang ang tangi naming maiaalay sa iyo upang Ikaw ay patuloy na papurihan at pasalamatan. My dear brothers and sisters, patuloy tayong manalangin. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, Amen. My dear brothers and sisters, awitan natin ang salita ng Diyos. Thy word, O God. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang pagbasa po natin ngayon ay mula sa Exodus chapter 18, verse 17 to 18. What you are doing is not good. You are these people who come to you will only wear yourselves out. The work is too heavy for you. You cannot handle it alone. My dear brothers and sisters, muli awitan natin ang salita ng Diyos. Thy word, O God. Pakisabi po sa ating mga sarili, the work is too heavy. The work is too heavy. Ulitin nga natin, hawakan natin ang ating mga dibdib at sabihin natin, the work is too heavy. The work is too heavy. Tapos ngayon, iikot tayo sa lahat ng mga nandirito at sasabihin natin sa kanila, you are not alone. Ikot po tayo at sabihin natin sa kanila, you are not alone. 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 Amen. You are not alone. You're not alone. You're not alone. You are not alone. Amen. You are not alone. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pwede naman tayo mapo. Maraming salamat sa music ministry. You are not alone. Napakasarap po na pakinggan na merong magsasabi sa iyo hindi ka nag-iisa. Pwede na po tayo maupo. Lalo na kung nandun tayo sa panahon na kung saan ay nahihirapan tayo. Di ba? Lalo na doon sa panahon na kung saan ramdam natin na tayo ay nag-iisa. Lalo na doon sa panahon na kung saan ay parang dulo na ng lahat. Di ba? Lalo na doon sa panahon na iniisip mo, ano pa ang pwedeng magawa ko bukas? My dear brothers and sisters,
The work is too heavy for you. Mabigat naman po talaga, lalo na dito sa mundong ginagalawan natin ngayon, ang sitwasyon. Hindi lamang sa pamahalaan, hindi lamang sa ating komunidad, kundi maging sa ating pamilya, ramdam natin yung bigat, ramdam natin yung mga pagsubok. Pero mga kapatid, yung bagay na kung saan nararamdaman natin, doon sana natin hinuhugot yung mensahe ng ating Panginoon that you are not alone. Hindi ka nag-iisa. Nandyan ang ating Panginoon at nandyan yung mga katabi mo ngayon dyan sa upuan mo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo sa yung katabi, sasamahan kita. Diba? Kung titingnan po natin, yan yung mga panahon na kung saan sino yung mga nakakaramdam ng mga pagkukulang o pagiging mag-isa, lalong-lalo na sa iba't ibang generation natin. Di ba? Meron kang isang chapter na kailangan mong puntahan at meron kang isang chapter na kailangan mong isara at iwanan. Di ba? Kung makikita po natin, itong topic po natin, itong series na ito ng generation, ay may iba't ibang chapter yan na ipinapakita sa buhay natin. Di ba? Yung pagiging isang bata. Di ba? Magkakaroon yan ng isang chapter na magiging kabataan. Di ba? At yun ay magiging adult. Tapos magpapamilya, magiging millennial, magiging Gen X, at pupunta sa baby boomer. Hindi po madali yung paglipat sa iba't ibang generation. Kasi meron kang iiwan. Meron kang, sabihin na natin, meron kang pupuntahang bago, kaya meron kang dapat iwanan. At yan ang ipinakikita sa atin, sa gitna ng bawat generation, meron tayong dapat ay dala-dala. Pakisabi sa yung katabi, dala-dala. At meron tayong isasakripisyo. Ang sabi po dito, our sacrifice reveals what we value. Ano yung pinakamahalaga sa atin? Una, yung ating pamilya. Napakahalaga po, napakasarap po dito sa Feast Malolo sapagkat ito yung ating, hindi lang sa second family, ito yung ating bigger family. Sana po yung natagpuan ninyo dito, yung mas marami pa na kapamilya po natin. Kung pwedeng wala na tayong lolo at lola, pwedeng wala na tayong magulang, pero nandirito ang mga bago nating lolo at lola at mga magulang. Pwede rin pong wala tayong anak, pero nandirito yung marami nating anak bilang isang mas malaking pamilya. At yan ang pinapaalala sa atin. Yung sacrifice natin sa ating pamilya, yung sacrifice natin sa ating work, di ba? Yung sakripisyo natin sa ating sarili, sapagkat dinavalue po natin ito, pinapahalagahan. Yung sacrifice natin sa relationship, di ba sa relationship naman po, hindi naman po yan palaging masaya. Di ba may pagkakataon na nagkakaroon tayo ng misunderstanding, nagkakaroon tayo ng yung hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon tayo ng kagalitan, ng tampuhan, pero dahil sa binavalue natin yung ating relationship, pwede tayong magsakripisyo, pwede tayong magpatawad, pwede natin tanggapin yung isa't isa sa kanilang mga pagkukulang, at iyan ang itinuturo sa atin ng isang community. Yung sakripisyo natin sa pananampalataya, di ba? Pag Sunday, hindi naman ganun kadaling pumunta dito. Di ba? Ang sarap din magpahinga. Pero sana, my dear brothers and sisters, mas nakukuha natin yung mas malalim na kahulugan ng pahinga kapag nagpupunta tayo dito sa Feast Family Sunday natin. Amen? Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Ito po yung warning. Sacrifice without wisdom can be toxic. Diba? Yung mga sakripisyo na sinasabi natin na kung wala doon yung karunungan, yung wisdom, mapapagod po tayo. Yung sakripisyo natin ng gumising ng maaga para pumasok sa trabaho, kung hindi malalim yung pagtanaw natin doon, nakakapagod yun. Yung ginagawa natin pagpasok sa klase, sa eskwela, kung hindi natin alam yung karunungan sa likod ng sakripisyo na yon, mapapagod tayo.
yung pagpunta natin o yung paggising natin, paghahanda natin ng almusal at lahat ng kailangan ng ating mga anak, kapag hindi natin alam ang karunungan sa likod nito, mapapagod po tayo. Kaya anuman pong sakripisyo, dapat po'y alam natin at malalim yung pagtanaw natin doon sa karunungan na inyahatid sa atin ito. My dear brothers and sisters, ito maikli lang, mabilis na pasada. Ang sabi po dito, the good life according to boomers and Gen X. Ito daw po ang good life. Resilience, commitment, discipline, set routines, at brand loyalty. Ito daw po yung good life para sa amin. Doon sa mga 50 pataas. Pumalakpak kami mga 50 pataas. O hindi na tayo makapalakpak. Yan daw po yung good life according to Boomer and Gen X. At tayo naman po lahat ay nagkakaisa dyan. Talaga naman po na ito ang naranasan naming good life. At dala-dala po namin ito, pinagpapasalamat po namin sa ating Panginoon. Every strength, when carried too far, becomes weakness. Di ba? Kapag ang isa tayo minsan, malakas tayo. Sabihin na natin tayo ay matatag. Pero kung matagal nating hawak-hawak, yung pagsubok na ito, nangihina din tayo. Sino po yung dating malakas dito? Ayan, dati ako may malakas. Kaya-kaya ko mag-basketball 3 games sa loob ng umaga lang yun. Diba? Kaya-kaya ko yun. Malakas ako dati. Pero dumarating dun sa punto na tayo ay nangihina. Nababago yung ating lakas. Sapagkat kung mahaba, yung panahon na hawak-hawak natin, nangihina tayo sapagkat doon natin nakikita yung consistency at kung saan, my dear brothers and sisters, hindi tayo habang panahon ay malakas. At ano naman po yung toxic doon sa boomer? Diba? Yung discipline can become legalism. Diba yung may mga ganyan? Sabihin na natin, ito yung mga dalas na reklamo sa atin ng mga bata. Diba? Napakahirap nating katalo. Lalo na yung magdedebate tayo, magsasabi tayo, magpapaliwanagan tayo, hindi kayo mananalo sa amin. Yun yung toxic sa part namin. Hindi ka mananalo sa amin. Burnout can be normalized. Diba? Yung kadalasan, konti lang mainit agad ang ulo. Diba? Konti lang masagti mo, kagalit na tayo. Ganyan ang mga toxic part ng isang boomer at ng Gen X. Ito naman daw po yung good life according to Gen Y and Gen Z. Holistic health and wellness culture. Diba? Yung work and leisure should go together. Sanay nila, kaya nilang gawin na mag-enjoy at magtrabaho. Diba? Pero, ito pa, merong mental health awareness. Yung mga Gen Z natin ngayon, diba? Na-evaluate kaagad nila na meron silang mga pinagdadaanan na kailangan nilang sabihin na, pinagdadaanan na kailangan nilang daanan. Diba? Kailangan nilang ipahinga, harapin nila yung mental health nila at ano naman ang toxic sa part po nila. Yung applying YOLO, diba? You live only once in a wrong way. Diba? Kadalasan po, YOLO ay ba yung nagiging dahilan po natin? Diba? Applying FOMO o yung fear of missing out in a wrong way. Kaya po, my dear brothers and sisters, doon po sa ating mga kapatid na nandirito, pakisabi sa kanila, kailangan mo ng guidance. Kailangan natin pareho yan eh. Kailangan natin pareho. Paano? Ito po 2 stories of Moses and his multi-generational team. Diba? Merong team na binuo si Moises at ito'y multi-generational. Una, Moises needs someone younger. Pakitingnan niya yung katabi, mas bata ba sa iyo yan? Pakisabi sa kanya, kailangan kita. Diba, kailangan natin sa team yung mas bata. Diba, kung bubuo tayo ng isang team, ng isang basketball team, kailangan natin yung mga bata. Para physically, matulungan nila tayo, fresh ideas na pwedeng ibigay sa atin. Diba? Choose some men for us, and tomorrow go out and engage Amalek in battle. I will be standing on top of the hill with the staff of God in my hand. Joshua did as Moses told him.
He engaged Amalek in battle while Moses, Aaron, and Hur climbed to the top of the hill. Mga kapatid, kung titingnan po natin, yung labanan ng Israel laban sa Amalek. Di ba sa Amalek? Hindi lamang lakas ng espada ang naging susi sa tagumpay. Di ba? Habang nakikipaglaban sila, itinataas ni Moises ang kanyang kamay at nananaig ang Israel. Pero kapag ibinaba ang kanyang kamay, nananalo yung kalaban. Ipinakikita lang sa atin, my dear brothers and sisters, hindi lang lakas. Hindi lang lakas ang susi sa tagumpay. Di ba? Kaya, my dear Gen Z, hindi lang puro lakas. Kailangan merong gabay sa ating mga baby boomer. Merong gabay tayo, gaya ni Moises, ginabayan sila. Ang mensahe sa atin ng talata ay malinaw. Hindi tayo nilikhang lumaban mag-isa. Diba? Kung titingnan po natin, hindi po pwede na aakuin natin ang lahat ng laban. Sapagkat dito, makikita natin na kailangan natin yung isa't isa. God's church will win more. The older generation supports while the younger generations lead the army. Mamaya po, meron po activity ang youth. Mamaya, palapakan natin ang mga youth. Sana po yung mga parents na nandito ay ipagkatiwala po natin yung Mariel mamaya. Iwanan po natin dito yung ating mga anak, manonood po sila, magkakaroon niya ng praise and worship and then reflection. I-enjoy lang po nila. Bakit? Kailangan po natin ng mga kabataan ito. Kailangan natin ng mga kabataan ito para merong papalit sa atin. Tingnan po natin ang sitwasyon ngayon ng ibang-ibang mga simbahan. Diba? Kapag ka nagkaroon ng failure sa pagsasalin mula sa mga servants, sa mga leaders, na mga, sabihin na natin, mga nauna, kapag hindi na isalin sa mga bata, mamamatay ang service ng simbahan. Kasi walang papalit eh. Di ba? Walang kapalit. Kaya tayo dito sa feast, sinasabi natin na kami bilang mga 50-ahin, di ba? Kami na mga nauna sa inyong pinanganak. Eh kayo ay may pagkakataon upang kami ay palitan sa mga susunod na pagkakataon. Kaya po, ini-enjoy natin, ibinabahagi natin ang banal na salita ng Diyos para makita ng mga kabataan ngayon. Nakakatuwa po yung mga nasa choir po natin. Nakakatuwa po yung mga nasa dance ministry po natin. Hindi po nyo na itatanong sila Sister Helen, sila Sister Day, sila si Sprincy. Sumasayaw din yan ng kabataan po nila. Tsaka na po kayo bibigyan ng sample sa final po natin na generation. On record po yan. Sasamahan po yan nila Sister Flora para merong makapalit yung mga bata. Ibig ko lang sabihin, my dear brothers and sisters, support ang kailangan ng mga bata. Guidance ang kailangan ng mga bata. At dito sa pamilya ng Feast Malolos, tapatan po ito. Ibibigay po natin sa kanila. Dito rin po ako as preacher, as peace builder. Ngayon pa lamang, tanggap ko na hindi ako magtatagal dito as peace builder hanggang sa aking retirement. Kaya naman, andyan na sila Brother Miko. Meron na kagad papalit sa akin para ang Feast Malolos ma-enjoy ang 50th anniversary ng Feast. Amen? Ganun kalayo. Kasi yung mga bata na ito, malay mo, di ba? Sila Moy Moy, ang susunod na preacher, kasunod ni Brother Miko. Di ba? Si Moy Moy, di ba? The Moy Moy. Ayan, nag-serve na ngayon. Palampakan natin, nag-serve na ngayon dito sa ano natin. Second story, Moses needs someone older, mas matanda sa kanya. Sabi nga dito, di ba? What you are doing is not good. You and these people who come to you will only wear yourselves out. Mga kapatid, si Moises ay matanda na. At tayo, sinasabi ko tayo, yung mga 50-ahin dito, matanda na rin. Hindi na namin kayang gawin yung mga dati namin nagagawa. Pero ito, my dear brothers and sisters, ang sinasabi sa atin, even Moises, ay kailangan din niya
ng mga mas matatanda din sa team. Kaya ino-honor po namin yung mga magulang na nandirito. Yung mga magulang, mga tatay at nanay na nagdadala dito para mahubog ang kanilang mga anak sa gawain ng ating Panginoon. Pagtulungan po natin. Pwede po na tayo bilang nasa gitna, bigyan natin ng kapangyarihan ang ating mga anak, ang ating mga kabataan, at tayo din humingi ng payo at wisdom sa ating mga nakatatanda. Isang napakahalagang formula po yan. Sana po tayong lahat humanap tayo ng kaibigan na bata na pwedeng gawin at yung sigla ay pwedeng ma-share sa atin, at ang karunungan at katalinuhan hanapin natin sa mga mas may edad sa atin. Kasi yan po ang itinuturo po sa atin, my dear brothers and sisters. Sapagkat life is a team sport. Ano po ibig natin sabihin? Sabi po dito sa Exodus chapter 18 verse 21 to 23. But select capable men from all the people, men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain, and appoint them as officials over thousands. My dear brothers and sisters, hinahanap ng Panginoon ang isang team na maglilingkod sa Feast Malolos. Salamat po sa ating mga servant, sapagkat tayo po dito ay co-builder. Ano man po yung binubuo natin para sa Feast Malolos, tayo pong lahat ay merong kailangang gampanan upang ito po ay maisaayos po natin. Palampakan po natin ang ating Panginoon. If one as great as Moses need a Jethro and a Joshua to win his battles, so did we. Mga kapatid, huwag nating suluhin ang pagsubok sa buhay. Ang pagsubok sa buhay ay mapagtatagumpayan natin kung handa tayong makinig sa mga mas nauna sa atin. At handa tayong humingi ng tulong sa mga kabataan natin. Ang iniisip ko kasi kadalasan, bata yan, walang maitutulong sa akin. No, my dear brothers and sisters. Meron silang idea na hindi na natin arok sa panahon ito na po pwedeng itulong sa atin. At merong pinagdaanan ang mga nakatatanda sa atin na di natin naranasan na po pwedeng ikwento at ibahagi sa atin para tayo bilang isang tao, bilang isang leader, bilang isang lingkod ay patuloy nating matagpuan ang mensahe ng ating Panginoon. No generation on its own can sustain a full vision of well-being. Mga kapatid, pakinggan po natin para po sa ating panibagong table talks. Tawagan po natin Sister Day Kamwa at siya na po ang mag-i-introduce sa ating dalawang share. Maraming salamat po. Thank you, Brother Elmer. Yan. Good morning, brothers and sisters. Kamusta ang umaga? Okay na. Di ba parang in-expect natin dapat may bagyo today, pero God is so good. Di ba? Kung panayang paalala ni Maye kahapon kasi nga may youth hangout tayo later para sa ating mga kabataan. Magpaalam, magdala ng payo, pero pag-ising natin ngayon ng umaga, the sun is rising. Tama ba? At mainit at maganda ang panahon. Magandang araw para maglaba. Di ba? Ayan. So, for our table talks this morning, now we are in Generation 2. Panahon ko. So, very comfortable ako ngayong umaga na to kasi I can so much relate sa ating topic at sa ating magiging planned guest panelists. And let us all welcome, with the love of the Lord, Sis Flora and Brother Gary Lopez. Alam niyo na, dahil tinawag ko sila pareho, alam niyo na kung anong generation nila. Diba? So, upo sis. Okay. So, mag-share tayo ng isang microphone ka ba? Isang microphone na. Ayan. Okay. Pagkatiin muna natin sila. Very, very short greeting. Ayan. Yun o. Magandang umaga lahat mga ka-Fistor. Kami, nagre-represent ng Generation X. Kung ano yung nawawala sa buhay nyo, kami yun. Pwede kami maging lolo, mother, yung parents, yung mga
elder sister or brother nyo, ito kami. Hello. Dapat kasi hindi magkaroon ng generation gap. Ako nga pala si Bro Gary Lopez. Welcome. Ganyan si Brother Gary. Pakakamakin ng pan. Ako wala ang nervyos. Pero pag pinakanta natin yan, walang manervyos yan. Okay, siguro let's start, no? Let's start. As I mentioned, no, Generation X tayo ngayon. Ayan. So hindi na natin tatanungin yung edad at kung kailan ipinanganak. Basta given na yon. Okay. So kanina, during the initial talk ni Brother Elmer, ang dami natin nadinig about the word sacrifice, about the word, yung parang meron kang i-offer, no, na service sa ibang tao. At parang sa Gen X kasi, di ba, ang tawag sa atin is parang tayo yung nasa sandwich generation. Okay, bakit sandwich generation? Because sa mga panahon namin, we are taking care of our elderly parents, like buhay pa ang mami ko, buhay pa ang magulang, di ba? So, and then, at the same time, may kids, no? Like ako, may dalawa akong daughter. Sila naman may mga pamangkin, no? Na parang anak na din nila. So, we're taking care of both. So, this time, ang itatanong natin, just for us to understand, no, how each generation seeks a good life for us as Gen Xers. Okay, first question. What is one thing that brings you joy or fulfillment? Sa season ng buhay nyo ngayon, ano yung nagbibigay sa inyo ng saya o fulfillment habang inaalagaan o sinusuportahan ninyo yung iba't ibang generation sa pamilya nyo ngayon? So, Sis Flora, I'll give you the floor. Sa akin, andito na ako sa season ng buhay ko na yun nga, parang fulfilled na. Kasi yung generation namin before, yun talagang very talagang responsible ka. Ang good life mo is makatapos ng pag-aaral, magkaroon ng bahay, nagsasakyan. Ngayon, natutuwa ako kasi yun nga, yung kami, mga baby boomer, nandiyan pa yung mga parents mo na nasusuportahan mo sila, nabibigyan mo, nakakatulong ka sa kanila. But at the same time, yun din, yung mga anak mo, nag-aaral, mga pamangkin mo, nasusuportahan mo sila, nabibigyan mo sila ng, yun nga yung sabi mo, sandwich generation tayo. So yung wisdom ng mga baby boomer na naituro sa akin, na-impart mo ngayon dun sa susunod na generation, di ba? Na ituturo mo sa kanila. Yun ang maganda. It still gives you joy. Yes, Kahit yes. na we're still serving yung elderlies natin, but at the same time, may part na siguro may sacrifice tayo para sa mga sakakabata Yes, sa kasi talagang tayong generation ay family-oriented. So talagang yung magkaroon ng, nandun yung na-enjoy mo yung parents mo, na-enjoy mo yung mga anak mo, yung mga pamangkin mo, yun yung nagbibigay sa'yo ng joy, yung buo talaga yung pamilya. Okay, so thank you, Sis Flora. Okay, Brother Gary, ito naman. So number 2 questions. Okay, so paano nakakatulong ang mga sakripisyo at paglilingkod mo sa pamilya? Pero malaki ang family mo, di ba, Brother Gary? So paano nakakatulong ang mga paglilingkod at sakripisyo mo sa pamilya upang mas maunawaan mo kung ano ba yung tunay na magandang buhay o good life? Yeah. Sa akin kasi, yung analogy ko sa good life dati, meron ka lang car, malaking bahay, marami kang pera. Hindi pala yun ang as you age. Hindi pala yun yung ang importante. Ang importante, yung mas napapasaya mo yung mga mahal mo sa buhay, mga kapatid mo. Unahin mo sila bago sarili mo. Like katulad ko, ako, late na ako nag-asawa, 37 na ako nag-asawa kasi hinintay ko munang maging abogado yung bunso namin. So, since, kasi nga, our father died very early, at the age of 44, he died. So, ako yung pangalan sa mga lalaki. Ako yung nagtumulong sa mother ko. I work hard to give my youngest brother the best education until he is a full-fledged lawyer now. So ngayon, mas maganda ang feeling ko na nagawa ko yung dapat kong gawin sa kapatid ko. Hindi ako naging selfish sa sarili ko.
inuna ko ang pamilya ko bago sarili ko. Wow. Thank you, Brother Gary. I think hindi lang naman siya yung may ganung klase ng story. Marami sa atin, or even yung mga, kahit naman yung mga mas nakababata sa ating na generation, who may have experience or experiencing ganyang klase ng sacrifice, nag-give way, sa ibang kapamilya para lang siguro mas merong mas ibang plano na ma-fulfill, ang family para sa pamilya niya, So, thank you and we honor you for that, Brother Gary. Maraming salamat sa sakripisyo. Okay, so number 3 question. Okay, Sis Flora. Anong gusto mong mas maintindihan? Ito, very tricky tong tanong na to, and sana makinig tayo lahat. Anong mas gusto mong maintindihan bilang isang Gen Xer na mga iba tungkol sa pag-aalaga at pagsuporta sa parehong mas nakakatanda o mas nakababatang member ng family? So, what do you wish people would understand better about caring for both older and younger family members? Yun yung pagiging katulad ng yung generation natin na nasa gitna, para tayong para tayong referee, di ba? Yung halimbawa, yung magulang natin, tsaka yung mga bata, pagka yung magulang, marami siya talagang disciplinarian kasi yung mga baby boomer, marami silang rules, marami silang so minsan ang sinasabi ko sa pamangkin ko, intindihin nyo yung mga pangaral ng mga lolo-lola nyo kasi may wisdom dun sa mga sinasabi nila. Yung mga kabataan ngayon kasi yun, di ba tayo pag sinabi ng magulang mo, hindi mo pwedeng pagpalihin yan kasi out of respect, di ba? Pero yung mga bata ngayon, sila, expressive sila. Kung ano yung nila, nasasabi nila sa'yo. Yun, katulad sa work na lang. Ako as Generation X talagang disciplinarian din ako sa pag sinabi ko, ito gusto ko, ito yung plano natin ngayon, dapat yun yung masusunod. Pero ngayon, yung mga millennial na hinahandle na natin, natutuwa ko kasi ngayon, nagbibigay sila ng feedback. So, hindi lang yung basta susunod sila sa'yo kung ano yung sabihin mo. Parang doon sa mga susunod na generation, tatanong nila, what's in it for me? Dapat yung trabaho, ipaliwanag mo sa kanila, bakit nila dapat gawin yun. At tapos yun ang maganda, yung feedback. Kasi sa mga generation X, medyo yung mahirap ang tanggapin yun yung sumusuway ka? Sumunod ka muna bago ka magtanong. So yun, dapat maintindihan natin pareho yun na sila, mga mapusok sila, pero dapat magkaroon din sila ng respeto, tapos maingat sila, nila yung mga wisdom. So siguro parang it's like accepting pa rin naman kasi tayo, di ba, medyo yun nga yung generation natin, parang feeling natin intelligent tayo at tatama na tayo kasi dami na ng pinagdaanan natin. Pero sabi nga, di ba, hindi natin pwedeng sabihin na ngayon hindi na applicable yung sinasabi nila na nung panahon namin because hindi na nila naranasan yon. So hindi nila mapaprocess basta-basta, So parang sa atin siguro tama yung feedback, appreciate natin, but at the same time yung respect siguro for the wisdom of the elders. Yun ang ating mas maintindihan about us, dahil hindi nasa gitna nga tayo. Okay. Brother Gary, for our fourth and final question, anong isang aral na natutunan mo mula sa nakatatandang henerasyon at isang aral na natutunan mo naman sa mga batang henerasyon? So, meron naman tayong natutunan. Meron. Dun sa older generations like baby boomers, ang mga matutunan dito, yung sila very resilient, yung may leadership sila, sa younger generations naman, ang matutunan dito yung sa mga high-tech, sa mga changes, alam nila yan, yung sa mga high-tech, mga gadgets, high technology. We will learn from the younger generations as much as we learn from the older generations yung hard work, perseverance, leadership, wisdom. Yun lang. So, gumagamit ka naman ng ChatGPT. Mga Try mo, ang ganda.
You can try. Oo, diba? So, tama naman yun. Ang dami nating matututunan, no? Ang dami nating lesson na matututunan from our, kahit na nasa age 50 na tayo or nasa 60 plus na tayo, dahil pa rin, there's no lesson in life, no, na hindi pa natin, marami pa tayong lessons in life na pwede pa nating matutunan. Segue lang ako. Sige, sis. Kaya ganito kami. Parang Generation X kami, pero parang may generation gap kami. Kasi si Gary na cut off siya. 1965. Humabol yan eh, boundary. Muntik na siyang tumawid dun sa last week. Nasa Generation X pero Hindi naman alam na. generation gap kami. Parang bukas sa kabila. Na-cut off nga. Pwede ko sa baby boomers, pwede ko sa Gen X. Pwede rin ako si millennial. Kasi ako, nung nagtatama. Oh, sa mga hindi friends sa Facebook ni Brother Gary, alam nyo na. Kasi Silipin nyo yung pwede ako araw-araw. any generation. Baby boomer from boomer to Gen X. Kasi nung nagtatrabaho ako before, ang mga tao ko puro millennial. Madali naman ako naka-adapt kasi kung ano yung gusto nila, gusto ko rin. Sumasakay ako sa... Kumarik, ang gusto mo, Redos. Redos din ako. Nakalive ba tayo? Nakalive tayo. Hindi. So, may natutunan ba kayo? Diba? So, ang dami nating we hope that we appreciate no yung efforts din ng mga older generations, no. Alam namin na in the next few years, iaangat na tayo dun sa older generation at lalayo na naman tayo sa gap sa mga nakababata. Pero it's a good thing. Siguro kung yung mga batang parang ito na experience natin, tayo parang advantage natin is we get to experience kung ano yung mga experience ng mga bata ngayon. Diba? And siguro, again, yung good life, itinuturo naman sa atin na tama naman yung resilience, yung commitment, yung loyalty is tama na dali natin, no, as we age, no? Pero at the same time, kung ano man yung matututunan natin from the younger generations is also something na very magiging valuable sa atin. So as we age, pwede natin galin siya so that we can have a better life, diba? A good life. And with that, we're ending our table talks for this week. Thank you very much, and we'll see you again next week for our next session. Thank you. Thank you, Brother Gary and Sis Flora. Palakpakan po natin. And siyempre po kay Sis Jay next week. Ang iniintay ko na yung table talks ni Sister Jay, yung mga Gen Alpha natin. Kung kaya na sila kayo dito, yun ang magiging challenging sa ating lahat. My dear brothers and sisters, i-share ko lang po sa inyo yung sinabi ng aking lola. Sabi po ng aking lola, huwag kang magmadali. Diba? Sabi mo nga sa iyong katabi, huwag kang magmadali. Mabuhay ka sa edad mo. Mabuhay ka sa edad mo. Diba? Kabataan, sinabi niya sa akin to nung kabataan ko. Kabataan ka ngayon, huwag kang magmadaling tumanda. My dear brothers and sisters, isa po sa ipinagpapasalamat ko sa buhay ko, nabuhay ako nung ako ay Gen Alpha. Bata ako, nagpiko ako, naglaro ako ng tumbang preso, nabuhay ako sa pagiging isang bata. Kaya mga bata, huwag kayong magmadaling maging teenager. Enjoy nyo muna yung pagiging bata. Mga kapatid, nagpapasalamat din ako nung ako'y Gen Z. In-enjoy ko rin ang pagiging Gen Z ko. Diba? Mag-basketball sa kalsada, lumabas, makipagkaibigan, i-discover, makikain sa iba't ibang mga bahay doon sa lugar namin. In-enjoy ko yung pagiging kabataan ko. Kaya huwag kang magmadaling tumanda. Pakitingnan nga yung katabi niyo. Gen Z ba yan? Pakisabi sa kanya, huwag kang magmadaling tumanda. Sige, sabihin niyo sa kanya, huwag kang magmadaling tumanda. Ito pa. Kung Gen Z yan,
Sabihin mo sa kanya, mahal ang bill ng kuryente. Hindi, kasi my dear brothers and sisters, yung mga kabataan natin ngayon, gusto nila kagad tumanda. Gusto kagad nilang makawala para maging malaya. Pero ito yung sasabihin ko sa inyo. Ito ngayon, ang gusto ng mga millennials. Gusto nilang maging bata ulit. Para hindi na magbayad ng bill sa kuryente. Para hindi na magbayad ng tuition fee. Para hindi na isipin kung ano yung kakainin ng pamilya. Para hindi na isipin kahit paminsan-minsan lang yung mga problema sa buhay. Mga kapatid, mabuhay tayo kung ano ang ating henerasyon. Kami po, bilang mga nasa Gen X, di namin alam kung saan ang gusto namin. Gusto na ba namin mag-retire para magpahinga? O gusto ba namin bumalik sa pagiging kabataan namin? Pero ang payo ng aking lola, mabuhay ka ayon sa iyong edad. Kaya ito, anuman ang pagsubok na dumating sa amin bilang mga Gen X, hindi namin tatalikuran ang pagiging isang magulang. Hindi namin tatalikuran yung mga responsibilidad namin ng mga bills na kailangan naming bayaran. Kailangan namin magsumikap, kailangan namin magpatuloy kasi nasa Gen X yung responsibility na di namin dapat talikuran o iwan. Kaya kailangan namin ang isang ganitong community. At ang sabi ko sa sarili ko, pag ako naging baby boomer na, mabubuhay din ako as baby boomer. Magiging guide, magiging light, magiging tagapagkwento ng mga karanasan ko bilang isang baby boomer. Mga kapatid, ito yung mensahe sa atin. Hanapin natin ang Panginoon sa bawat generation na meron tayo. Bata ka, kasama mo si Kristo. Kabataan ka, nakasama mo si Kristo. Magulang ka, nakasama mo si Kristo. Lolo't lola ka, nakasama ang ating Panginoon sa Kristo. Ang nagiging problema po natin ay kapag pinaghalo-halo natin ang mga generation na ito. Bata ka, gusto mo kagad tumanda. Matanda ka, gusto mong maging bata. Nauubos ang oras natin sa panalangin o paghiling na sana. Tapos na po natin yun. Harapin po natin kung anong generation ang meron tayo. Sacrifice reveals what we value. Jesus sacrificed His own life on the cross. Mga kapatid, kung ano ang sakripisyong ibinigay sa atin ng ating Panginoon, sana po, sa bawat sakripisyo, sa bawat generation, huwag nating kakalimutan, kasama natin ang ating Panginoon. Inayayaan po tumayo ang lahat. The work is too heavy for you. You cannot handle it alone. You need God and God's family. Mabigat ang mga pagsubok sa buhay, mga kapatid. Ang mga bata ngayon, meron na rin niyang iniisip na mga pagsubok sa buhay. Bakit? Kapag nakikita nila na nag-aaway yung kanilang nanay at tatay, dinadala ng mga bata yan. Kaya tayo, sa mga batang nandirito, sa Feast Malolos, iparamdam natin sila na nandito tayo at hindi sila nandito. Sa mga kabataan po na nandirito, meron man tayong generation gap. Sinasabi ba ninyo sa mga kwentuhan ninyo, di ko maintindihan yung nanay ko, di ko maintindihan yung tatay ko? Ganon din kami pagka kami magkakausap. Yung mga magulang, di ko maintindihan yung anak ko. Di
Hindi ko maintindihan yung gusto ng anak ko. Pareho po tayong hindi magkakaintindihan kung hindi natin isasali si Kristo sa usapan. Mga kapatid, bilang isang community, hindi rin tayo magkakaintindihan dito. Kung ang para sa bata, para sa kabataan ay para lang sa kabataan, para sa mga magulang, para sa lolo at lola ay para sa lolo at lola at mga magulang. Dito po bilang isang pamilya, magkakaintindihan tayo sapagkat ang daladala natin ay ang banal na salita ng Diyos kung saan pinagtatagpo niya ang pagmamahal at paggalang bata, kabataan, magulang o nakatatanda. My dear brothers and sisters, you are not alone. We are not alone. Hindi po tayo nag-iisa. Hindi mo maintindihan yung magulang mo? Huwag kang pumunta sa bisyo dahil lalo kayong di magkakaintindihan. Hindi mo maintindihan yung anak mo? Huwag mong bulyawan sapagkat lalo kayong di magkakaintindihan. My dear brothers and sisters, sa mga kabataan natin dito, hindi mo maintindihan ng magulang mo, marami kang magulang dito sa Peace Malolos. Usap tayo, pwede naming maintindihan at mabigyan ka ng payo. Mga magulang ng Peace Malolos, huwag nating sigawan yung ating mga anak sapagkat di nila tayo maintindihan. Ang ipahayag natin, ang gabay ng mabuting balita sa bawat araw sa ating mga anak. Unti-unti, hindi man bigla, magkakaintindihan tayo sapagkat ang banal na salita ng Diyos ay pagmamahal ng ating